Karaniwang araw na to guys na ganito ang trabaho natin dito sa fishing ground. Kami nga po ay wala sa Pilipinas at nasa ibang bansa kami sa Papua New Guinea. So ngayon ay nakatakda kami lumipad para maghanap ng isda na aming aaryahan at nang sa ganon ay tayo makatanggap ng blessing mula sa itaas guys. So ayan, preparing tayo for flight. Siyempre sa ganitong pagkakataon na moving kami, ay take off tayo ng tumatakbo yung barko, lumalanding tayo ng tumatakbo yung barko. So doon sa mga magko-comment nga guys na pwede pala na lumanding at tumake off, pwede po, yan po ay nagagawa talaga at yan naman po ay safe. At sinasabi ko pa nga palagi na hindi po lahat ng helicopter pilot o sino man pilot ay naka-experience ng ganitong heli landing or helipad landing or deck landing. So more on dito lang po sa fishing, talagang yan talaga ang araw-araw namin na ginagawa mula sa barko na nagmo-move or nakaparaman ito guys. So yung ibang helicopter pilot dyan sa around the world ay mostly sa land base sila. Pero sabi ko nga, kailangan ng precision or experience sa mga baguhan or kahit na old timer na piloto na kailangan din talaga ng training at saka experience sa moving platform guys. So ngayon, nag-start na nga kami, to-make off na kami for searching na kami. Dito naman kasi sa pag-take off namin, medyo malapit yung mga flocks of birds o grupo ng mga ibon na aming tutumbukin. At lumipad nga kami dito para mamili kung saan may possibility na mas malaki ang grupo ng isda na aming makikita. So yan, medyo 5 to 10 miles lang yan, which is kayang takbuhin ng ating barko ng 1 oras. So ang ating endurance nga po sa ating paglipad ay nasa 3 oras na pwede tayong umabot na hanggang 250 to 300 nautical miles. Pero sa ganito pong trabaho or hanap buhay, nagma-maximum lang po kami ng mga hanggang 60 to 70 nautical miles na lipad para safe po guys. Kasi sa ganung kalayo guys, malayo na yon, mahirap ng contact sa ating barko. Minsan konting ulap lang, konting sama ng panahon or medyo makapalang ulap ay mahina na ang signal natin or radio communication sa ating barko. Kung kaya nandun sa ganun lang area ang pinupuntahan natin or nililiparan natin. So kung ang takbo ng ating barko ay 12 or 13, kung nasa tatakbo sila ng 5 oras or 6 na oras doon sa nakita namin, at yun naman po ay sulit na sulit once na tayo ay nagpatumbok or nakakita tayo ng ganong kalayo, ay ating ina-assess din kung dapat bang puntahan ng ating barko. Kasi napakamahal guys ng krudo ng ating barko, tapos tatakbo ng 5 oras, tapos ang labas ng isda ay hindi ganong kagandahan at walang kinakain at saka walang volume. So yun lang sinasabi ko palagi sa ating mga fishing master na pagka maganda, sige paspas kayo, takbo kayo dito, maganda ang nakikita namin dito. Kaya naman ang ating fishing mga masters sa ating mother boat at saka sa sister boat ay talagang mamadaling pumunta sa area kapag maganda ang prospect guys. So ngayon sa pagkakataong ito, iniikot-ikutan namin dyan sa area na yan yung grupo, lubog-lutang guys. Usually guys ang isda, pag walang pagkain niya lumutang sa medyo ibabaw, hindi talaga lulutang ang isda at doon sila kumakain sa ilalim ng dagat. Kung malalim ang pwesto ng pagkain o ng dilis, doon lang sila kumakain, hindi sila lumulutang. Kaya sa ilalim nga may konting pumuputi-puti dyan, kung nakikita niyo, yan yung target namin. So yan yung nakita namin na pinupwestuhan na yan guys. Actually guys, pagka nagpupwestuhan dito, inaabot mo man 3 hours, 4 hours, minsan talagang iintay mo ang paglutang ng isda. Hindi ka pwedeng umarya ng hindi nakalutang o hindi namumuti or hindi nag-aalon-alon ng isda. Kasi pag lumalim ang isda, mahirap mahuli, hindi na makakayod ng ating lambat. Kahit malalim ang ating lambat, umaabot siya ng 200 fathoms or more or less 300 meters ang lalim ng ating lambat pag ito ay nailadlad guys. So pagka yan ay kahit nakikita natin sa sonar, sabi nga nakikita natin fishing master sa sonar ang isda,
Ulitin ko guys, ang sonar ay ginagamit sa pag-detect ng isda sa ilalim, anong distansya nito sa barko, anong lalim nito, anong direksyon, ano ang bilis or speed, kung ganong karami, kung ilan tonelada, yan ay nade-detect ng ating sonar guys. Yan ay ino-operate nating fishing master. Once nakita ng fishing master natin ng malaki, yan ay talagang babantayan na yan guys. Babantayan na yan kahit ilang oras. At makikita din naman guys yung mga pagkain dyan. Usually pagka malayo pa o malalim pa ang pagkain ng isda o ang dilis ay malalim pa, hindi pa yan basta lulutang. So ngayon, yung 3 to 4 hours na paghihintay, pag lumutang yan at naarya at nahuli, talaga naman guys, sulit na sulit ang ating pangingisda pagka ganon. So, ito nga guys, medyo habang lubog-lutang ang isda, minomonitor namin palagi yan sa taas. Kasi, kahit na may sonar ang ating barko, mas maganda rin na habang pumopwesto sila, at kung lubog litaw ang isda, monitor sa taas. Kasi minsan, pagka lumutang yan, may distansya na sa barko guys. Malayo na, may 1, 2 milya, 3 milya na kagad yan. Lalo na yung 3 to 4 hours na pag-iintay natin sa isda na lumutang. Minsan, inaabot na ng 10 milya, lumulutang ang isda. Kasi pag lubog niyan, pag sisid niyan sa ilalim, malayo na lulutang yan kung saan sila may makikitang pagkain guys. Kaya hindi ganong kadali ang pangingisda dito sa international commercial fishing guys. Kasi pag wala kang helicopter at wala kang kasamahan or wala kang informasyon, wala kang prospect area, mahirap maghanap ng isda. Ayan guys. Meron din pagkakataon guys, ang dami-dami ng ibon, ang dami-daming grupo ng ibon, pag pinuntahan yun, wala namang lumulutang. Meaning, may pagkain na dilis, pero yung isda, late dumarating. At the same time guys, meron din kami ginagamit dyan na weather update araw-araw. Nagbibigay sila doon kung ang temperatura ng dagat ay mainit or warm, cold, or malamig. Pag cold guys, kung malamig ang temperatura ng dagat, ay hindi basta-basta lumulutang ang isda kahit may pagkain. Doon sila sa ilalim kumakain guys. Kasi doon pa lang guys sa temperatura na yon na binibigay sa aming weather update, nalalaman namin kung may prospect doon sa area bago kami tumakbo. Pero pagka walang prospect doon sa area, hindi namin pupuntahan yun guys. At the same time, nakikita rin doon sa update na yon kung pangit ang panahon, kung mataas ang alon, or malakas ang agos doon sa area. Yan po, meron kami mga ganyang equipment na nagbibigay sa amin ng informasyon. So ngayon, takbo-takbo pa rin itong ating vessel dyan kasi lubog at lutang. Namimili sila dyan kung alin may lulutang dyan kasi may ilang grupo kami nakita dyan, lubog lutang nga lang guys. So nakikita nyo dun sa bandang kanan dyan yung ating boat. Ayan, nasan ba yun? Basta nandyan lang sa ilalim namin. Dumidistansya lang kami dyan para mamonitor din namin yung galaw nung ibang grupo na nakikita namin. Kasi habang lumulubog at lumilitaw yan, may sa ibang grupo naman kami nakomonitor guys. Yun ang trabaho ko guys na habang pumoporma-porma yung ating fishing vessel na doon sa kanyang napiling kawan or grupo ng isda, ay tayo naman po yung nakamonitor din sa ibang grupo. Ganon guys kasi dito napakahalaga ng oras na yung paglutang ng isda ay matimingan mo. Hindi kasi palaging lumulutang yan, lalo na kung sa area walang ganong pagkain. Kahit ganong kalaking grupo ng isda guys, pag walang pagkain hindi lulutang yan. Kahit mag-antay ka pa dyan ng ilang araw, hindi lulutang kung walang pagkain. Pero yan nga, nagmang-migrate sila, takbo sila ng takbo kung saan may pagkain. Parang tayo din guys, na naghahanap buhay tayo para sa ating mga pamilya. Kaya naman ganun din ang isda, ganun din ang attitude nila, kung saan may pagkain, doon sila nag-uumpukan. At ito nga guys, minsan, kwento ko na lang ito para hindi naman kayo mainip habang nanonood ng ating video, habang tayo paikot-ikot dyan, nagmo-monitor tayo ng paglutang ng isda, ay minsan, or kalimitan,
kapag lumutang ang isda, halos isang barangay yan, sobrang dami. Ilang grupo talaga, dikit-dikit yan. Kaya pagka ganon, napakaganda ng fishing ground na napuntahan nyo. May prospect talaga, na yan naman nga ay nakikita rin nga sa aming sonar, na pag dumaan kami doon, saka sa aming fish finder, pag dumaan kami doon, minsan tumatapat sa ilalim ng ating barko, or may distansya ng mga 2,000 meters, nakikita na yan, may object na sa sonar makikita. So doon pa lang magde-decide ang fishing master kung kailangan namin mag-intay ng paglutang ng isda. Lalo na kung ganon na nakikita nyo madaming nakadrifting or nakabantay na ibon. Ang ibon kasi dito guys, palutang-lutang din sa dagat Naghihintay din sila ng paglutang ng isda. Kasi once na lumutang ang isda, ibig sabihin mas naunang lumutang ang dilis na kinakain nila. Pagkain ng ibon dito guys ay dilis. Kaya yun din ang hinahanap namin. Palagi ko nga sinasabi, kung saan may ibon, doon may dilis. Kung saan may dilis, doon may tuna guys. So siguro nakikita nyo, wala pa tayong action dyan. Pero pagka bumitaw yan mamaya guys, ayan ang liit ng ating barko, yan ang isang tuldok na puti na yan ang ating barko. So naka-standby yan sa paglutang. Kami naman nga, sabi ko nga kanina, paikot-ikot muna kami dyan habang may gasolina pa. Dahil sabi ko nga, hindi ako tumatagal ng 3 oras hanggang 2 hours, pinaka-maximum guys, para safe tayo na may pang-uwi pa. So sa pagkakataong ganyan, malaking tulong guys ng helicopter, kasi kahit sila nagtiteleskopyo doon o gumagamit sila ng sonar or fish finder, malaking bagay pa rin, malaking tulong pa rin guys yung may aerial view na nakamonitor sa palibot niya. Kasi lahat sila busy nagtiteleskopyo doon. Minsan lumulutang ang isda ilang milya na, hindi na nila napapansin o hindi nakikita kasi nakapokus pa sila doon sa area nila. Yung pala wala na doon ng isda, puro dilis na lang ang naiwan. Kasi once na nakarinig ng ingay ang isda, siguradong tatalilis at lalayo ka agad dyan sa barko. Kaya naman guys, pagka nagkataon na ganyan, na inabutan ako ng barko na lumilipad sa taas, minamaximize ko ng oras ko sa pag-monitor ng paglutang ng isda. Pero syempre sabi ko nga, hindi naman namin gagawin yan kung maliit lang ang volume ng isda. So dapat pagka ganyan, gumagastos ka na rin lang ng krudo at ng gasolina ng helicopter at ng time mo, ay pumili ka na ng isang magandang grupo o 2 grupo na pwede mong pagsamahin at may volume, quality. Sabi ko nga guys dito, hindi kami humuhuli ng maliliit na isda. Puro yellowfin, gulyasan or skipjack ang inuhuli namin dito guys, na pangkanin guys. Hindi ito ibinebenta sa palengke or supermarket na fresh. Ito ay direktang inilalata sa mga planta ng kaning. So sa Pilipinas po, madaming kaning dyan ng tuna. So madami kaming dinideliver na isda dyan sa Jensen guys. Sa Jensen ang aming port area kung saan kami nagde-deliver through carrier na guys, hindi yung barko namin isinasalin namin yung isda namin sa barko, tapos yung barko yung magde-deliver dyan sa Pilipinas guys. So kaya naman sa dami nagtatanong guys kung saan dinadala ang isda, yun po sinagot ko na, worldwide delivery kami guys. Kung saan may order na kaning ng isda namin, doon kami nagde-deliver. So yan, buong Asia, yan, Japan, mga Korea na yan, Thailand, nagde-deliver kami dyan ng isda kung may order. And dito nga sa Papua New Guinea, may kaning din kami dito, may kaning ang company, at dito din sila nagpo-produce ng kanilang canned tuna, which is ang market niyan ay I think sa Europe or other countries sa US. Pero alam ko hindi sila nakakapag-deliver sa Pilipinas ng isda ng canned tuna. Ibang country yung kanilang customer sa mga pinoproduce nilang canned tuna. So ayan guys, talagang sabi ko nga, kung hindi ko ikakat yung mga video, ay talagang mapupuno yung memory ng ating Insta360 camera, dahil nga sa tagal lumutang ng isda. Actually malapit na kaming mag2 oras dyan sa ikot-ikot namin.
So naghihintay pa rin nga kami sa paglutang ng isda. So sa haba na ng sinabi ko ngayon, no, hindi pa rin siya lumulutang. Wala naman iba kaming prospect na mas maganda kasi iyan na yung pinakamaganda. Yung ibang nakita namin kanina ay ayaw pa rin lumutang. Ayan guys, pumaporma na, kita nyo na siya. Nasa ilalim na natin. Yung barko puti, ganyan ang kaliit yung barko sa taas natin. Nasa 1,500 o 1,000 feet ako. Sabi ko nga para ma-monitor ko yung ibang grupo dyan. Pero since yan ang sinabi ko sa aking fishing master na maganda pagka lumutang at may volume, so dyan siya nag-focus at ayan, pumoporma na. Nakababa na yung dalawang baboy-baboy niya na mag-a-assist sa kanya para magbulabog. Pero mamaya guys, makikita nyo rin ako pag bumitaw yan at ating inaryahan nila yung ating nakitang isda na yan. So para naman di kayo may kwentuhan ko pa rin kayo regarding dito sa ating pangingisda. Sa mga gusto po mag-apply, ang dami po talaga nagko-comment or nagme-message sa akin, nag-PPM. Hindi ko na po kayo guys masasagot isa-isa dahil napakadami na po ng ng nagtatanong, libo-libo na po. Kaya ang ginagawa ko po, sinasabi ko na lang, doon na lang po kayo mag-comment sa aking post at doon po ako sumasagot sa lahat ng mga katanungan. Sa mga hindi nasasagot ng on time, pasensya na po sa inyo dahil ako po ay basic lang lamang pagka kami ay nag-deliver na ng isda sa port, o ibig sabihin napuno kami ng isda. Ayan guys, so nakikita nyo siya, nasa taas tayo ng yan talagang top view. So pagka ganyan, medyo lumulutang na sa unahan niya yung isda, kaya unti-unti na siya lumalapit. Kailangan samantalahin mo guys yung paglutang. Ibig sabihin, pag lumutang yan guys, ay maraming kinakain guys. Pag lumutang na yan, lumutang ay may pagkain na silang dinudumog. Pag yan guys ay namuti na ng todo, talaga namang walang pakialaman yan. Lalo na kung tuna guys, kasi ang tuna ay isa sa napakatako na isda, kaya dumog yan, walang pakialam sa ingay. Kaya pag umarya kami guys ay may distansya. Nakikita nyo itong nasa bandang kaliwa na yan, ang gumuguhit na puti na ito, ayan ang isda na ating aaryahan. So lumutang na, ibig sabihin may pagkain, dumudumog na sila. Unti-unti na yang nilalapitan ng ating mother boat. Yan nga, tinuro na natin sa kanila yan, pero kita nyo may lumubog na kalahati. Yan na lang na puti na sa medyo palubog pa rin. Kaya mahirap arihan pagka kukunti ang pagkain kasi mabilis silang lumubog. Pag mabilis lumubog, mahirap mo nang mahabol kasi mabilis nga. Sabi ko kanina, pag sumisid dyan, talagang mahirapan na tayo makayod ng lambat. Kahit malalim ang lambat natin, talaga namang hindi yan magpapahuli ng buhay guys. Ayan. So, yan. Nasa bandang ilalim na kaliwa, namumuti na yan. Yan ang pupuntiryahan nila. So, dito nga sa video natin guys, ipakikita ko lang sa inyo yung ano ang ginagawa ko during malapit ng umarya or nag-search ako ng isda habang ang ating barko ay pumoporma. So, yan yung isang additional trabaho ko po yan, na which is hindi naman ako required pero ginagawa ko para sa ganun makatulong din ako sa panguhuli, hindi lang sa paghahanap, kasi malaking tulong din po yung pagbubulabog natin na hindi tayo matakasan ng isda. Yan ang haba na ng isda, nasa bandang sulok na yan sa kanan, nandiyan sa may logo na yan guys. So yan na yung nilalapitan nila, yan yung isda. So dito nakakalibang. Ito naman pong pagbablog ko, libangan ko lang po dito kasi sa haba ng oras ko dito, lumilipad po ako pagpatak ng mga alas 6 at maliwanag na at kung maganda ang panahon. Pero pagka bad weather, malakas ang alon, malakas ang hangin, pangit ang visibility, hindi po tayo basta-basta lilipad. At yan nga, yan, namuti na yan, nasa taas ng logo na yan. Yan po ang isda na nilalapitan nila. Inulit ko ulit. Para nga lang po sa ang purpose ko talaga is yung maibigyan din natin ng tribute yung ating mga fisherman dito sa Porciner.
international commercial fishing, sa deep sea fishing, na makita sila ng mga pamilya nila, ng mga kamag-anak, na ganito pala ang trabaho ng aking kamag-anak na nandun sa ibang bansa na fisherman. So yan, so dun po ako nagsimula sa ganoong idea, kaya naman tinangkilik naman po tayo, kaya tinuloy-tuloy na lang po natin. Ayan, namumuti na guys. So antabayan na natin yan, bibitaw yan maya ng konti. So, napaka-exciting guys, dahil yun nga, nagtuloy-tuloy tayo sa pagbablog kasi mahaba yung oras ko na wala akong ginagawa dito. After po na makalipad ako ng 2 hours o naka-arya yung pangulo ng ating vessel, pahinga na yan. Kung maaryahan yan habang sila ay nagpa-power block o nag-secure ng isda, wala po akong ginagawa. Kaya naman, naisipan ko lang po na mag-content na rin tayo para, kasi kakaibang content to. Wala pa kasi ako nakikitang ganitong content before. So ngayon marami na pong gumaya sa atin. Pero tayo po yung original guys ha. Original si Manging Isda. Kasi sabi nga nung iba, kakaiba yung content ni Cap Nilo dahil ngayon ko lang nakita yung Porciner. Wala pa nagko-content dati. Ngayon nung nagsimula ako, ang dami nang gumagaya sa akin guys. Pero ang kakaiba natin ngayon, may helicopter tayo. Yung iba kasi sa baba lang sila nagkukuha. Ako may aerial view at may underwater view na ako ngayon. Kasi meron na tayong Insta360 na ginagamit guys para sa ating pagbablog. Kaya naman ma-appreciate nyo yung ating mga video na nakikita sa ilalim. Yan nga po ay aking pinapasisid sa aking body. Ang aking nga po palang kasama dyan ay si Mr. Victor Bilonyo. Tuna spotter ko siya. Siya rin yung diver namin. So dual talaga siya. Fisherman, diver, plus spotter guys. Pero may commission naman yan guys. Kaya maganda. May kinikita siya dyan. So yun ay additional kita. Yan, medyo mahaba-haba na yan. Nasa kaliwa ng ating barko na yan. Kita nyo yung inakay niya. Yung speedboat niya sumusunod sa kanya. Ayan, forma na yan. Malapit ng bumitaw. Ganda. Ayan guys, lumubog na naman. Ito yung isang fastcraft natin, yung puti na yan sa ilalim na yan. Yan din ang assist sa kanya mamaya pagka umarya na yan. So ngayon, pag lumubog, ganon, ikot ka na naman, tatimingan mo na naman sa lumutang, kasi once na lumubog, mahirap talaga yan hulihin, kasi lumalangoy na mabilis yan, or sa term namin dito, tumatakbo guys. Kahit wala siyang paa, tumatakbo yung isda. Yun ang terminologies namin dito sa laot kapag kami ay yan, sinasabi na ng mga fisherman natin dito na tumakbo. Pero madami nga po nagko-comment, nagbabasa atin doon sa word na tumakbo ang isda kasi wala nga naman paa. Pero sa amin, yun na yung ginagamit namin terminology. Parang common sense na lang guys, na self-explanatory, na yun yung term na ginamit pagka mabilisan langoy or tinakasan kami or tinakbuhan kami guys. Ayan. Ang hirap talaga pagka ganito na lubog-lutang ang isda. Nakatoda ka na, bibitaw ka na lang, biglang lulubog. Minsan naman malayo ka pa, may inaayos ka pa sa barko mo, saka lulutang yung isda. Ay talagang dito, perfect timing guys. Perfect timing sa fishing. Time is gold dito. Napakahalaga talaga dito ng oras. Kasi once na magdidilim na, hindi ka na naman makakaarya niyan. Dito, daytime kami umaarya guys. Ay, umarya na pala siya ngayon, nakaarya na, kaya tayo umikot ng pababa guys. Yan, kita nyo yung nagbubulabog na yun, yung fastcraft natin. Yung isa naman, yung main skip, yun yung humihila ng ating lambat. Finally, naka-arya na. Tayo naman, descending na tayo, descending turn, pababa na tayo dyan para mag-assist. Nakikita pa naman natin ang isda dyan noong time na yan. Tsaka pagka nagbubulabog ako guys, hindi ko tinatapatan yung isda. Kailangan may distansya ka dun sa isda. Ayan, no? May nagbubulabog na speedboat na yan. Bilog-bilog na yan.
So yan, i-assist ko sila dyan para makadagdag tayo ng ingay, para hindi mano yung isda. Ayan, pababa tayo. Ganyan po, oh, malapit na tayo sa tubig. Salubong na tayo kay Jessica. So, ang kinontent ko lang dito guys, yung paano tayo makakatulong sa ating fishing boat. Yung purpose ng helicopter na naghahanap tayo ng isda, nag-a-assist tayo sa kanilang mga aryada. So, dito na po sa content na to, hindi nyo po makikita yung mga sinasalok na isda. Kasi purely aerial view po ang ginawa ko dito, pati yung pagbubulabog natin dito. So ito pong video na to ay hindi ko na in-inject doon sa mga salok time natin. Separated po ito, pero one of the vlog ko po, ito po yung ginawa kong lipad. Napakahaba po kasi baka mainip lang kayo, magsawa kayo kung sobrang haba ng content natin. Kaya as much possible, nasa 30 to 45 minutes lang mo po ang ginagawa kong content ngayon para hindi kayo maboard sa panonood. So ngayon, purely for ano lang ito, aerial view, bulabog, search ng isda, assist sa barko. Ayan guys. So wala po kayo ma-expect na isda dito na sinasalok. Ito po ay aryada at saka take off and landing lang natin, kung paano nagbubulabog, kung paano natin hinahabol ang isda. Kaya yan. Ganyan po guys. Mababa tayo sa tubig. Kailangan itong area ito, habang kinukulong niya yung isda dun sa loob, maglikha tayo ng ingay dito para hindi sumugod dito sa direksyon na to ang isda. Kita nyo nasa kanan ako ng barko natin, ang bilis ng takbo niya. Ako nag-steady ako dito kasi may namumuti-muti doon sa loob niya. May isda na doon guys. Nahuli niya yan guys. At ngayon dito tayo sa bandang kanan, sa pupa tayo pupunta para maglikha din dito ng ingay kasi dito wala nang lambat maya-maya. Ayan, kukunti na po yan, maiksi na ang lambat dyan. Kaya dito tayo pupwesto guys para maprotektahan ang paglabas ng isda dito guys. Ayan. Kita nyo, tuloy-tuloy ang pagbubulabog ng ating speedboat doon kasi yun ang instruction ng fishing master natin. Tayo naman ay dito lang din sa bandang ito habang tayo ay kusakwan ay nag-a-assist sa kanila. Ayan. Ayan guys, talaga naman adventure yung labanan dito guys. Talagang may speedboat ka na tagahabol, may helicopter ka pa na nagbubulabog. Ewan ko lang sa iyo kung talagang hindi ka pa makahuli. Pero sabi nga, kailangan ng diskarte, dasal, para lang sa ganon, bigyan tayo ng blessing ni Lord. Ayan po ang kabuuan ng isang aryada namin. Kung paano maghanap, kung paano magbantay ng isda, kung paano umarya, kung paano magbulawbog ang inyong kasimanging isda. Ayan, ganyan ka. Nakakatuwa naman po talaga dahil sa tagal na po natin nagbubulabog ng isda ay minsan nakakakiliti, minsan sobrang baba ko kasi yung isda sumusugod. Kailangan kailangan maharangan sila. Kaya naman precision talaga. Kailangan na marunong ka talagang tumantsa, mag-estimate kung gaano ka kababaw, kung gaano ka kataas sa barko mo guys. Ayan. Ganyan po ako nagbubulabog, steady lang kasi dito sa side na to wala nang lambat. Tustusan na po yan guys, tustusan na. Wala nang lambat dito, kaya malaki ang chance ng isda na makatakas dito pa. Kaya ito ay aming pinoprotektahang area na to na kaya naman guys tuloy-tuloy lang kami para sa ganon ay ang isda hindi makadiretso dito. Naka-maintain lang kami dito kasi mahaba pa yung tustusan, mahaba yung part na yan na walang lambat, kaya maglalagari tayo dyan back and forth para yung isda hindi talaga lumapit. Kung may makikita ko yung kulay green dyan
Sa dagat, yun po ay sinerdye, pantakot sa isda para hindi lumapit dyan. Pasensya na guys, wala nga kayong makikitang isda dito sa na sinasalok dahil ito ay purely for searching. Inulit-ulit ko na po sa inyo. At mahaba na ito, 30 minutes po ako nagsasalita dito. Ngayon, tapos na tayo magbulabog guys. Kaya tayo naman po ay lalanding na para sa ganon ay makapagpahinga, magkape-kape. Yan nga, sabi nga ng mga nagka-comment, tumulong ka, wala kang ginagawa dyan, tumulong ka, puro ka vlog. No, I am not a local fisherman. I am the helicopter pilot na lumilipad para maghanap ng isda, tumulong mag-assist. Ayan guys, yun po ang trabaho natin. Hindi po tayo isang ordinaryo sipaning isda. Tayo po ay piloto ng helicopter na naghahanap ng isda para may maariyahan ng ating mga mother boat, sister boat sa ating company guys. Ayan, for landing na nga po yan maya pagkatapos ko yun, diretso na siguro ako ng landing dito kung hindi ako nagkakamali. At ayan, for landing na ang inyong kasimang isda, makakapagpahinga na. Nakaabot din kami ng 2 hours 10 minutes dyan sa lipad. Imagine niyo guys, 2 hours 10 lumilipad kasi sa lipad mo, baka pagparya ka lang ng iyong motherboard. Ganun katagal guys, masakit din sa kamay, masakit din sa paa, kaya kinakailangan habang umidad tayo, ingat-ingat sa kalusugan guys. Maraming salamat po sa inyong panonood at tunghayan nyo po kung paano ako maghanap ng isda, kung paano ako mag-assist. So, landing na tayo. Ayan, thank you Lord for the safe flight at sa blessing. Nasa loob lang po ang isda nito guys, kaya naman thank you po sa inyong followers and subscribers natin sa Facebook at saka sa YouTube channel. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Pagpalain po tayo. Keep safe everyone. God bless. Muli po nagsasabi ang inyong kasimang isda. Ingat po tayong lahat at pray always.